Walang katotohanan ang ibinibintang na katiwalian, hindi korap at hindi tiwali. Yan po ang pahayag ni Attorney Michael Powa dito po kay Sara Duterte. Uulitin ko ha, ayon kay Michael Powa, wala daw pong katotohanan ang mga binibintang na katiwalian sa Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte. Siyempre, claim nila yan. Abogado siya, alang naman sabihin niya na korap yung kanyang kliyente. Pag-uusapan din natin mamaya sa ating live stream na ito ang sulat ni Ramil Madriaga kay Madam Pebbles Talakera. Tagalog po yun, kaya madali talaga nating mauunawaan. Pero bago tayo magpatuloy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 25, 2026. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporter, lagi ko pong pinapakiusap sa inyo ito. Huwag nyo po sanang kalilimutang i-like at kung pwede, i-share nyo na rin po itong ating live streaming. Ngayon, puntahan po natin ang mainit na issue ng impeachment laban kay Sara Duterte. Nasaan na ba tayo? Sa darating na April 29, muling magsasagawa ng pagdinig ang Committee on Justice sa pamumuno ni Chairwoman Congresswoman Jinky Luistro. Ito naman po ay may kaugnayan sa pagdetermina kung meron po bang sapat na basihan ang isang reklamo o yung grounds kung saan pinagbantaan ni Sara Duterte ang ating Pangulo, ang ating unang ginang Lisa Marcos at ang dating speaker na si Martin Romualdez. Yan po ang magiging focus sa April 29. Pero nito pong nakatapos na April 22, nagulantang po ang lahat sa mga naging akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Sinabi niya po sa kanyang mga akusasyon na tumatanggap po ng pera mula po sa illegal na droga ang pamilya Duterte. Pero bukod pa dyan, napag-usapan din po sa pagdinig na yon ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth nito pong si Sara Duterte. Kaya kaugnay po ng mga impormasyon na yan, balikan po natin ang particulars ng SALN ni Sara Duterte. Dito po sa dokumentaryo ng GMA News, panoorin, pakinggan at reaksyonan po natin mga tol. Yan. Magandang araw sa inyo lahat. Mula 7.25 million pesos noong 2007, naging 88.5 million pesos noong 2024 ang idiniklarang net worth ni Vice President Sara Duterte batay sa mga isinumite niyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN sa Office of the Ombudsman. Himayin natin ang pagtaas ng yaman ng Vice Presidente sa mga nagdaang taon. Sa SALN, simple lang, assets minus liabilities equals net worth. Ang ibig sabihin ng assets ay real assets, personal assets, at ang cash on hand o cash in bank. Ang real assets ay mga ari-arian tulad ng mga bahay at lupa. Ang personal assets naman ay mga ari-ariang maaaring ilipat at galawin tulad ng sasakyan at alahas. Ang liability naman ay mga bayarin at utang ng isang tao. 2007, nahalal bilang Vice Mayor ng Davao City si Sara Duterte. Sa taong ito, nagdeklara siya ng mahigit 3.77 million pesos na real assets, 5.48 million pesos na personal assets, kapilang ang 2 million pesos na cash on hand o cash in bank. Suma total, 9.25 million pesos ang idiniklara niyang assets. Pero may naitala siyang 2 million pesos na liabilities, kaya ang total net worth ng 2007, 7.25 million pesos. 7 million pesos noong 2007. Mapapasana all ka talaga rito, no, mga tol? Kasi nitong 2024 Declaration of SALN ni Sara Duterte, alam nyo ba kung gaano na sila kayamang mag-asawa? 88 million pesos na po ang yaman nila kung ang pagbabasihan SALN. Pero sa mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes, billions ang inflow at outflow sa bank transactions nitong si Sara Duterte as confirmed yung mga random transactions ng AMLC. Kaya hindi po mapapasinungalingan dahil po dokumento ang nagsasabi kung ano po yon. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na kung billions ang lumabas at pumasok o pumasok at lumabas na pera doon po sa transactions ng
bangko ni Sara Duterte, ay yun na ang actual na yaman niya. Pero may mga dapat maipaliwanag doon. Bakit may mga ganong halaga ng pera na pumapasok? At kung may pumasok at may lumabas, merong natira. Ibig sabihin yung natira sa bangko na yon, pera ni Sara Duterte. Na sa ngayon, hindi pa natin makukumpirma kasi merong nga pong bank secrecy law at hindi naman po tinalakay sa Committee on Justice yung bank records ni Sara Duterte. Pero ine-expect natin yan na pagdating po sa Senado, mabubuksan ang bank records nitong si Sara Duterte at ng kanyang asawang si Mans Carpio. Patuloy po natin pakinggan ito pong dokumentaryo ng GMA News. Sa sumunod na taon, dumoble ang kanyang total assets. Mula 9.25 million pesos noong 2007, naging 20.27 million pesos noong 2008 at may 1.78 million pesos na liabilities. Ang kanyang net worth noong 2008 umabot sa 18.49 million pesos. Doblado. Sa taong 2009 hanggang 2011, patuloy ang pagtaas ng kanyang assets. Lumaki rin ang idineklara niyang liabilities na umabot ng 5.3 million pesos noong 2010 at 7.55 billion pesos. Oo na, bakla na ako. Namulbo pa ako. Nag-lipstick pa ako. Oy, tanga. Normal yan, nangingintab nga eh. Pagka namulbo ako tanga, hindi ako nagpupulbo. Ito yung gamit ko, pero hindi ko to ginagamit. Kamu, nabibili sa TikTok to. Baka naman, mag-affiliate ako. Pagka nangingintab ang mukha ko, pwede kong lagyan niya ng ganyan. O mawawala yung pangingintab. Pero nakakatamad eh. Hindi naman ako babae para magpapogi, magpaganda. No? Hindi rin ako babae para mag-lipstick. Pero bakla ako. O, bigay mo na. Masaya ka na, bakla ako. Tuloy tayo. Basta tatanga-tanga talagang Duterte supporter. Yun lang ang alam eh. Noong 2011. Ang resulta, bumaba ang net worth ni Duterte sa mga taong ito. 16.24 million pesos noong 2010 at 14.27 million pesos noong 2011. Taong 2012, lumaki ang kanyang assets na umabot sa 30.8 million pesos at may liabilities na 8.69 million pesos. 22.1 million pesos ang kanyang net worth sa taong ito. Nagpahinga sa politika si Vice President Duterte mula taong 2013 hanggang 2015 at nilaan ang panahon bilang isa sa mga partner lawyers ng Carpio and Duterte Lawyers. Sa kanyang pagkapanalo bilang mayor ng Davao City noong 2016, lumaki ang idineklara niyang assets na umabot sa 41.8 million pesos, habang ang liabilities nasa 6.9 million pesos naman. Ang kanyang net worth noong 2016 nasa 34.8 million pesos. Sa taong 2017 at 2018, patuloy ang pagtaas ng kanyang assets habang unti-unting bumababa ang idineklara niyang liabilities. 2017, umabot sa 44.8 million pesos ang idineklara niyang net worth. Payaman ng payaman. 49.6 million pesos noong 2018. Payaman ng payaman. 55.6 million pesos noong 2019, 56.5 million pesos noong 2020, at 65.3 million pesos noong 2021. Sa kanyang pag-upo bilang Vice Presidente noong 2022, idineklara niya ang net worth na mahigit 71 million pesos. Ang idineklara niyang real properties ay nagkakahalaga ng 50.9 million pesos, habang ang kanyang personal properties gaya ng mga sasakyan at iba pang ari-arian ay nasa 23.85 million pesos. Idineklara rin ni Vice President Duterte na meron siyang 3.75 million pesos na liability sa simula ng kanyang termino bilang Vice President. Noong 2023, tumaas ang kanyang net worth sa mahigit 77.5 million pesos. Ang dahilan nito, ang pagtaas ng kanyang real assets na nasa mahigit 54.8 million pesos, personal assets o properties na nasa 25.2 million pesos ang halaga, samantalang lumiit naman ang kanyang liabilities sa 2.55 billion pesos. Sa sumunod na taon, 2024, patuloy ang pagtaas ng kanyang net worth na umabot sa mahigit 88.5 million pesos. Bagamat lumaki ang kanyang liabilities na nasa 9.95 billion pesos, tumaas naman ang kanyang real assets na nasa mahigit 66.8 million pesos at personal assets na umabot sa mahigit 31.6 million pesos. Pero kapansin-pansin na noong 2019 hanggang 2024, walang Yan ang pet malu. Yan ang pinakamalupit dito mga tol. Walang cash on hand, cash on bank si Sara Duterte. idineklarang cash on hand o cash in bank si Vice President Duterte sa kanyang salin. Kinwestiyon ito ng ilang mambabatas sa pagdinig ng House Committee on Justice. Lalo na sa ipinakitang records ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa komite, may mga bank transaction ng Vice Presidente at kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio sa mga taong wala siyang idineklarang cash on hand o cash in bank.
iprenesenta ng AMLAC sa pagdinig ang mga Suspicious Transaction Reports o STRs at Covered Transaction Reports o CTRs na may link umano kina VP Sara Duterte at kanyang asawa. Sa records ng AMLAC, mayroong 33 Yan na. suspicious transaction Yan na na. may kaugnayan umano kina Duterte at Carpio mula taong 2005 hanggang 2026. Ano man ang halaga, itinuturing na suspicious ang isang transaction kung ang pera ay unjustified, client is not properly identified, or the amount does not match with the businesses or the financial capacity of the client ayon sa AMLAC. Bukod dito, may kabuang 630 transaction na itinuturing na covered na nangangahulugang lampas sa 500,000 pesos ang halaga ng bank transaction sa loob ng isang araw. Ayon sa AMLAC, umabot sa 6.77 billion pesos ang kabuang halaga ng mga na-flag na transaction mula taong 2005 hanggang 2026. Sa halagang ito, 4.425 billion pesos ang pumasok sa kanilang mga bank account umano, habang 1.554 billion pesos naman ang lumabas mula sa kanilang mga account ayon pa rin sa AMLAC. Bangko po ang nagre-report dito sa EMLC. So- Ang nire-report na po ng bangko sa EMLC ay halimbawa yung mahigit 500,000 or kung suspicious. Kung hindi po mahigit sa 500,000 yan, hindi po i-report sa Oo na, bayaran na ako. Bayaran na ako, bakla na ako, kissable lips pa. Nagpulbo pa ako, pero kita naman, hindi ako napulbo. Oily, mukha ko eh. Sige na, paniwalaan mo na yan. Masaya ka na, tanga. Magtawag ka pa ng mga kapwa mo tangang Duterte supporters, ha? AMLA. So maaari po or maaari ring wala na meron transaction na mas mababa pa sa 500,000 na hindi na po na i-report sa amin. Pumagit kumulang 791 million pesos naman na bank transactions ang sinasabing undetermined dahil hindi matukoy kung ito ay pumasok o lumabas ng mga pondo. Ngayon, napakahalaga ng mga figures na ito, mga tol. No? Kasi ang ipagpapalagay diyan, kung may pumasok na ganitong halaga, bagamat hindi pa kumpirmado dahil hindi pa nakikita ng publiko ang mismong bank records nitong si Sara Duterte, pero may mga katanungan na, no? Bukod doon sa idineklara niya sa SALN niya, malinaw na may yaman si Sara Duterte na dapat niyang ipaliwanag. Ang pinakamagandang vlog so far na napanood ko para mas maintindihan po natin ang tungkol sa ill-gotten wealth ay ito pong vlog ni Fiscal EJ. No? Kung saan, dito nga, sinabi nitong si Michael Powa, ang abogado nitong si Sara Duterte, na walang katotohanan ang mga ibinibintang na katiwalian. Hindi corrupt si Sara Duterte. Maraming salamat, Jackie Orocat, sa iyong super sticker. Ano? Pakinggan po natin itong vlog ni Fiscal EJ. Well, the defense team is not here to lose, di ba? So, binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na Naniniwala ba kayo? katotohanan We. sa mga ikangay katiwalian na binato sa ating Vice Presidente. We! And that's what we're here for. We're here to protect the rights of our client, and we're here to show the evidence, to present the evidence, to test the evidence of the prosecution, and to show the Filipino people na hindi corrupt ang ating Vice Presidente. Ang ginawa ng ating Vice Presidente sa kanyang term. Binobola mo naman kami, Michael Powe. Po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Ang akala ng marami, para mapatunayan ng ill-gotten wealth, kailangan mahuli ang isang opisyal na tumatanggap ng Oo na, umawi na si Martin Romualdez. Sige na, paniwalaan niyo yan. Pakialam ko. Pakialam ko kung umamin si Romualdez. Ha? Pakialam ko. suhol o aktwal na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ganyan gumagana ang batas. Ang tatanga ng mga At Duterte ito ang supporter madalas talaga. hindi naiintindihan ng publiko. Often, corruption is not proven by catching someone in the act. Kadalasan, it can be established by showing disproportionate wealth. Ito ay yaman na mukhang hindi maipaliwanag batay sa legal na kinikita ng isang opisyal. Hindi In maipaliwanag. other words, you prove that the wealth does not make sense. Today, pag-uusapan natin kung paano ba nakikita ng batas ang ill-gotten wealth at bakit ang SALN can actually become one of the strongest evidentiary tools against corruption. Because contrary to what many people think, a corruption case does not always begin with a bribe. Sometimes it begins with a question. Saan nanggaling ang yaman na iyan? Now, unahin natin ang foundation. Ano nga ba talaga ang SALN
At bakit napakahalaga nito? Because many people reduce the SALN to mere paperwork. Parang compliance form lang. Parang annual bureaucratic requirement. Pero hindi po. Under RA 6713, the SALN or Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth is a sworn declaration. Sinusumpaan iyan. Meaning, hindi Sinusumpaan. Ha? Ibig sabihin, dapat ang ilalagay mo dyan, pawang katotohanan lamang. Kung meron kang mga kayamanan, dapat ilagay mo lahat doon. Pero ginawa ba ni Sara Duterte? Malalaman natin kinalaunan. lang basta form na pinapasa, may legal significance iyan. Diyan dinideclare ng isang opisyal ang kanyang assets, liabilities, net worth, pati cash on hand at cash in bank. And in simple terms, the SALN functions as a financial x-ray. Parang snapshot ng yaman ng isang public official. A baseline, a benchmark. It is effectively the official telling the public, ito ang yaman ko, ito ang hawak ko, ito ang totoo kong financial position. At yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng SALN. Because that is where the legal analysis starts. Now here is where it gets more interesting. What happens if the SALN says one thing, but reality appears to say another? What if the declared wealth does not match the actual assets? What if Yan. bank records tell a Paano kung yung nakadeklara sa SALN ay hindi tugma doon sa tunay na yaman nitong si Sara Duterte? O may pananagutan ba siya? Malalaman natin sa mga susunod na pagkakataon yan, ha? Pero kung batas ang pag-uusapan, kahit hindi tayo abogado at itinuturo naman sa atin ng isang abogado katulad ni Fiscal EJ, may pananagutan dyan. Tuloy natin ang pakikinig po dito. very different story. Diyan pumapasok ang tinatawag na disproportionate wealth standard under RA 1379. And this doctrine is powerful because the law does not always require the state to prove corruption peso by peso. Hindi kailangang matrace bawat sentimo ng ninakaw. Sometimes the law asks a much simpler but more devastating question. Paano mo na-afford yan? That is a doctrine. If your assets are manifestly out of proportion to your lawful income, the law may treat that discrepancy itself as a legal problem requiring explanation. Sa madaling sabi, kung ito lang ang legal mong kita, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking yaman? That is the heart of disproportionate wealth. Now let's apply that framework to the case of BP Sara. Sa mga isiniwalat sa House Justice Committee hearings, there were revelations by the Anti-Money Laundering Council that her bank records reportedly showed a total of 4.4 billion in cash inflows, while only 1.5 billion flowed out. Oh. Now, basic arithmetic Ibig sabihin, kung gaganahin natin yung hindi naman tayo dapat maging matalino na simpleng mathematics or simpleng arithmetic, addition or subtraction, magkano yung may matitira? 'Di ba? Kung 4 billion ang pumasok at ang lumabas ay mahigit sa 1 billion, may matitirang more or less 3 billion pesos. Nasaan yun? Bakit hindi nakadeklara sa SALN? At yan ang dapat natin makita kapag binuksan na ang bank records ni Sara Duterte pagdating sa Senate impeachment trial. tells us that leaves roughly 2.9 billion remaining. Pause and think about that. 2.9 billion. Now, here is where the issue becomes legally significant. Because for several years, particularly from 2019 to 2024, it was revealed that her SALNs reflected no cash on hand or cash in bank. And naturally, a serious question arises. Nasaan sa SALN ang 2.9 billion? Yon. 'Di ba? Pero ang ipinagmamalaki ng mga tatanga-tangang Duterte supporters ngayon, hindi naman daw po yan ang magpapakita kung meron talagang yaman si Sara Duterte. Sige, bigay natin yung gusto muna nila ngayon, no? Kasi ayaw nilang paniwalaan yung so far logic eh. Hindi naman magsasalita ang AMLC kung walang pinagbabasihang dokumento at ang dokumento na yon transaction record sa bangko. Pero I hope kapag nabuksan na mismo ang bangko ni Sara Duterte at lumabas na ang mga figures po na ito sa actual account niya, wag na kayong magpakatanga mga DDS. And let me be clear po, that question by itself is not yet an accusation of guilt. Hindi pa yan finding of corruption. That is a demand for explanation. And this point is crucial
Large bank transactions alone do not automatically prove corruption. Let me repeat that. Big transactions are not automatically guilt. Money moves, funds circulate, amounts can be transferred multiple times. The same money can move repeatedly. So transaction volume alone does not equal ill-gotten wealth. But when billions move through accounts, when billions appear to remain, and when those figures seem inconsistent with sworn silent declarations, that raises what lawyers would call an unexplained wealth issue. And that is Yun. where legal Ha? scrutiny begins. Diyan na nagkakaroon ng pagtatanong ang publiko. Kasi dapat nilalagay mo yung yaman mo sa salin, di ba? Pero bakit hindi nakalagay? Oh. Kaya excited na ba kayo sa paparating na impeachment trial ni Sara Duterte sa Senado? Tatapusin lang muna yung due process diyan sa Committee on Justice at saka sa House of Representatives. At tingnan natin ngayon kung ano ang mangyayari sa April 29 dito naman sa pamamagitan ng interview kay Congresswoman Jinky Luistro. Congresswoman, thank you very much for joining us this morning. Good morning po. Thank you. Good morning and good morning sa lahat ng viewers and followers. All right, Kong, let's get right to it po. No? Given that you have said that mukhang na-meet na ang threshold nito, no? Do we expect a vote sa next hearing niyo po sa Justice Committee? Well, what I can say, we have only one allegation left, Yun. and that is on threat. No, Yun. it will be happening this April 29. Tingin ko madaling matatapos yan kasi NBI lang naman ang sinabpi na dyan yung kaugnay ng investigasyon na ginawa ng NBI, and perhaps yung mga kung merong mga nag-re-upload o yung mismong platform na pinag-livestreaman nitong si Sara Duterte, no? Kasi yun yung pinanggalingan ng kanyang pagbabanta na ginawa noong November 23, 2024. So if there are no other inclinations coming from the majority members, then the committee should be ready to vote at the end of our clarificatory hearing on April 29. But based on the hearings that happened a few weeks ago, ano po basa po ninyo doon sa ilang mga miyembro ng Kongreso? Ano pong yung possibility na ma-impeach o hindi? Huwag kayong aalis kasi maya-maya babasahin natin pagkatapos ng interview na ito. Yung sulat ni Ramil Madriaga, bagong-bago, April 25, pinost ni Pebbles Talaquera sa kanyang Facebook page. Tagalog naman yon. At ang daming mga alegasyon doon, partikular sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, at least based dun sa mga kongs na nakakausap ko, no? These are those kongs who are actively participating in the hearing of the impeachment complaints, no? With regards to the confidential funds, misuse of confidential funds, they are very much convinced by the decision of the commission proper, denying the appeal of the Vice President, that is with respect to the 73 million notice of disallowance. Ibalik mo ang 73 million pesos OBP sa pamumuno ni Sara Duterte. Pera yan ng taong bayan. Mali yung paggamit ninyo. Disallowed. Hindi pinapayagan. Kaya dapat ibalik. Meron pang 375 million pesos. Merong disallowance notice. Kaso lang wala pang finality yon. Pero yung 73 million pesos sa level ng Commission on Audit may finality na. Pero aakit pa yun sa Korte Suprema. Kaya ina-expect natin baka abutin pa yun ng more or less 1 year. At pag nag-decide na finally ang Korte Suprema, kinakailangan ibalik yung 73 million pesos. And then the same is true with respect to the additional 3 notices of disallowance corresponding to the first 3 quarters of 2023, no? Kasi decisions to ng COA So at least there is a presumption of regularity of performance of official function of the Commission on Audit, no? So medyo significant na to in as far as the majority members are concerned, no? And then with respect to the clarificatory hearing on unexplained wealth and non-disclosure. Singit ako mga tol, pakishare nyo naman itong live stream natin para kahit paano madagdagan yung mga manonood na tangang Duterte supporter. Hindi tayo nakikita ng mga tatanga-tangang DDS ngayon. Ilan lang yung nakikita akong nagko-comment na mga
nagtatanga-tangang Duterte supporters Paki-share ninyo para kahit paano madagdagan sila at higit sa lahat, madagdagan yung mga manonood na matatalino, ang utak top 1, di ba? Of SALN, I think they are giving much consideration on the testimony that was given by AMLC, including their confirmation of 19 out of 19 transactions randomly selected by Congresswoman Laila De Lima from the affidavit of Senator Sani Trillanes. These were confirmed by the AMLC. So, dito nakatutok yung majority ng Kongs, no? Most especially those who are actively participating, the notices of disallowance and the decision for the allegations of misuse Right. of confidential fund. And then the report of AMLC, the total transactions reported, that is 6.7 billion, which creates a very big disparity from what was declared in the SALN of the Vice President, plus their confirmation of 19 out of 19 randomly selected transactions by Kong Laila from the affidavit of Senator Sani Trillanes. Right. There were a number of points raised yesterday during the press con of the legal team of Vice President Sara Duterte. Isa-isahin po natin yon. Unahin po natin yung sinasabi nila na bakit daw po kinuha pa yung bank statements nila noong 2006, no, up until 2025, where in fact, she is only Vice President nitong 2022. So dapat yun lang daw yung titignan because yun yung Baka magtampo yung mga manonood natin, hindi ko binabasa yung mga comments nila at hindi ko nababanggit ang mga pangalan. Kaso lang, nakakahiya naman sa inyo, nagsesend kayo ng pera Eduardo Rioma, maraming salamat po sa inyong super sticker Hello, Top 1, watching you from Anchorage, Alaska, USA. Very nice content po about Bobo Lustay. Maraming salamat Huwag kayong magtatampo mga tol kasi nakakahiya naman digital gift yan Ayoko naman i-turn off din yan. Kahit paano, malaking tulong din yan sa ating channel. Kaya salamat. May panahon naman tayo para mag-shoutout mamaya kapag natapos na yung topic natin. Tuloy natin pakinggan ito mga tol. impeachable offense. Kumbaga, impeachable title o posisyon na dapat ma-impeach. Well, ang sagot po dyan ng endorsers ng impeachment complaint is to be able to establish the pattern. The pattern of committing the alleged offenses, which is started even before the relevant period, the period when the Vice President became an impeachable official. No? The pattern that they are trying to establish is the pattern of amassing wealth and not disclosing the thing in the SALN. Yon ang kadahilanan. Hindi naman necessarily na isasama talaga yon. Kung hindi, tinitingnan lamang yung pagkakasunod-sunod or pattern kung paano yumaman nitong 2023, 2024, si Sara Duterte bilang Vice Presidente na. Kasi hindi naman pwedeng basta na lamang merong 88 million pesos noong 2024 sa kanyang SALN. Dapat makita yan kung paano yan lumolobo. Kaya basically, tama yung sinasabi po dito nito pong si Congresswoman Luistro as against doon po sa mga kritisismo ng mga abogado ni Sara Duterte. Which I think they were able to show with the presentation of the AMLC report vis-a-vis the SALNs presented by the Office of the Ombudsman. No? All right. Next point. That Ay hindi, alam ko na. Para dire-diretso topic natin mga tol at walang tampuhan, ang gagawin natin, yung mga nagsesend ng super sticker, hindi ko kagad babasahin ang kanilang mga pangalan. Sa huling bahagi pa rin ng ating live stream. Para yung mga manonood ng replay, hindi naaantala yung kanilang mga panonood. Okay ba yon? Pasensya na sa mga nagsesend ng super sticker Ipinapaalam ko lamang po sa inyo na sa mga susunod na pagkakataon, kahit mag-send kayo dyan, hindi ko muna babasahin ang inyong mga pangalan. Pero pagkatapos ng topic natin, kayo ang uunahin kong babasahin bago po ang shoutout ng mga manonood po natin. was raised yesterday is yung flow of money. Of course, yung sinasabi po ng kanyang lawyer na si Attorney Powa na kapag nag-withdraw ka ng 1,000, diba, tapos dineposit mo yung 1,000, withdraw mo, hindi naman
parang zero na naman daw yung laman nun, no? So parang they were trying to say Kaso lang, hindi naman ganun yung analogy eh. Di ba? Kitang-kita naman natin na inflow at outflow meron. Ang inflow, total of 4 billion pesos, more or less. Ang outflow, more than almost, rather, 2 billion pesos. Kaya may matitirang approximately 2.9 billion pesos. Natatakot na ba si Sara Duterte na makita ito ng taong bayan? O mga Duterte supporters, hindi ko na kayo tawaging tanga dito sa pagkakataong ito lang ha, pero mamaya may tatawagin pa rin ako mga tanga sa inyo. Ito lang, ipagpalagay natin lahat kayong mga Duterte supporters, matatalino, kuno. Ha? Ngayon, paano kapag ka dumating na ang Senate impeachment trial, binuksan ang bangko ni Sara Duterte at merong lamang bilyones na pera? Kung walang laman na bilyones na pera, merong withdrawal na bilyones na pera. Ano gagawin nyo ngayon? Duterte pa rin! parang sinasabi nila ang AMLAC di ba ang AMLAC po ay tinitignan po ang flow of money. Parang gano'n. Pero sa kanila, parang yun yung kanilang basihan doon. Your thoughts on that? Actually, what is being flagged by COA, it's per transaction. Yes. No? So, regardless of inflow ba yan or outflow ba yan, pag may nakita silang indicator which is enough for them to consider the same as suspicious, kasama talaga siya sa i-report. No? So, tama naman doon si Attorney Poa na pag nagpasok ka ng 1,000 at winidraw mo, that will be zero, no? Ang balance. But what is being flagged here is the transaction itself and not the balance. No? And even claiming na So far, yan pa lang ang pinag-uusapan ha. Pero sa Court of Public Opinions, gumagana na yung arithmetic. Sa Court of Public Opinions, mga tol, sa ating pag-aanalisa, hindi pa pwedeng merong inflow tapos may outflow nang hindi naman magkatugma. Ibig sabihin, kung hindi magkatugma, nag-deposit ng 1 million pesos, for example, winidraw ang 1 million pesos, pero hindi ganun ang sitwasyon. Nag-deposit ng 1 million pesos, for example, nag-withdraw lamang ng 300,000 pesos. No? Pero ang pinag-uusapan natin dito, napakalaking mga pera. Daang milyon ang pinag-uusapan na pumasok, lumabas. Ini-example ko lamang po sa inyo para bigyan kayo ng idea na merong natira doon sa bangko. Na ako'y excited talaga na makita yon. Pero sa ngayon, tama. Ang sinasabi ni Congresswoman Luistro, transactions lang yung pinlag. It is either yan ba ay covered transactions or suspicious transactions na ilang beses na pong naipaliwanag sa atin. Kaya ituloy natin yung pakikinig po dito. zero na yung balance, perhaps to explain the zero declaration in SALN, this is something that they need to prove. They need to present. They need to allege during the trial before the Senate. That is why the majority of the members are claiming there is really a need to push through for the trial, for the transmittal of this impeachment complaint to the Senate, because the defense is claiming a lot of things that they need to disprove what has been established already by the complainants in as far as the evidence presented before the Justice Committee are concerned. No? It only shows na kailangan pa talaga ng further proceeding. No? Kasi may kine-claim sila na pwedeng Matter of defense naman yung sinasabi na yun ni na Michael Powa kung tutusin mga tol no? Tingnan natin kung kaya nilang depensahan si Sara Duterte sa harapan ng publiko pagdating sa impeachment trial. Kasi ako, to be honest with you mga tol, hopeless ako sa Senado. No, hindi ako naniniwalang iko-convict ng mga senadoro ng 16 senadors. Baka hindi umabot itong si Sara Duterte. Kasi ang kailangan bilang 16 yung shampoo diyan automatic Duterte na Di 15 lamang yung boboto if ever. Nandyan pa yung mga alanganin, yung mga naninimbang. Si Loren Legarda, umami na yung kanyang anak na si Leandro Libiste na DDS matagal na. Kung DDS na matagal na si Leandro Libiste at mahal na mahal ni Loren Legarda ang kanyang anak na si Leandro, malamang susuportahan niya kung ano gusto ng kanyang anak. Yun po ay spekulasyon ko lamang. Pero yun yung mga posibilidad. Ngayon, dito po
sa babasahin po nating panulat muna, ihuli natin yung letter ni Ramil Madriaga. Kaya wag kayong aalis ha. Ito pong panulat ng isa sa mga kasamahan ni Ramil Madriaga na ang Facebook page ay Palag ni Ramad. Sinabi niya po rito, sino-sino ba yung mga Duterte before na nagbago na po ang pananaw? Sana masundan po ito No? Basahin ko po itong panulat niya. Sino ang mga dating kadikit o pinagkatiwalaan ng mga Duterte na sa huli ay buong tapang na nagsalita at kumalaban dito? Bago pa lumutang si Karam Madriaga ay meron ng mga naunang nagsapubliko ng kanilang pagkadismaya at pagtutol o hindi pagsang-ayon na merong pagsisisi sa pagdikit sa pamilyang Duterte. Sila ay naging malapit sa mga Duterte at nakilala nila ang tunay na pagkatao ng bawat isa sa pamilyang ito. Sila ay nagsalita at tuluyang bumangga nang walang takot sa pamilya Duterte. Karamihan o Duterte na karamihan sa mga Pilipino ay takot at bahag ang buntot, marinig lamang ang kanilang pangalan. Nauna nang pumalag sa pamilya Duterte ang mga sumusunod. Una, Arturo Las Cañas, dating pulis Davao na naging hitman ng dating Pangulong Duterte, tetestigo laban kay former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ikalawa, Edgar Matubato, self-confessed Davao Death Squad assassin, tetestigo laban kay FPRRD sa ICC. Ikatlo, ang sikat ngayon na si Attorney Melvin Matibag na binabanatan ni Mike Defensor pero sinoplak nito pong si Director Matibag, si Mike Defensor kanina sa naging press conference ng House of Representative members, kasama doon si Congressman Joel Chua. Pero hindi na muna natin tatalakayin yan. Pag sinipag ako, magla-live tayo mamaya at separate live stream tatalakayin natin yung mga napag-usapan po doon. Si Atty. Melvin Matibag, ikatlo, dating Secretary General ng PDP laban ni Duterte, dating Cabinet Secretary ni Duterte, na italagang NBI Director ni PBBM. Ikaapat, si Royina Garma, dating PNP Colonel, naging PCSO General Manager at konpidante ni FPRRD, tetestigo laban kay FPRRD sa ICC. Ikalima, ang isa sa mga pinaguhugutan ng lakas ng loob nitong si Ramil Madriaga, si Madam Pebbles Talakera. Pebbles Cunanan, dating political blogger ng mga Duterte, tumestigo laban kay Harry Roque na siyang pasimuno sa peke ng pulburon video. Patuloy na nag-espouse at tumutuligsa sa mga kurap, nag-expose rather. Ika-anim, Ramil Madriaga, dating confidential security consultant at political advisor ni FPRRD mula 2016 hanggang 2022. Tumestigo laban kay Sara Duterte sa impeachment hearing at tetestigo sa plunder case laban kay BP Sara at sa mga OBP officials. Tama ka, kaunti lang sila tumalikod at lumaban sa mga Duterte dahil hindi madali ang pumalaban sa pamilya ng mga magnanakaw na ay mamamatay tao pa. Pwedeng makasuhan, mapatay o mawala na lang bigla ang sinumang bumangga. Lumabas si Karam dahil nakita niya na meron ng mga naunang mga hindi takot mamatay na pumalag sa mga Duterte. So why not, di ba? Ang pagtuturo ni Pebbles kay Harry Roque na utak sa pulburon video ay pagtuturo na din kay FPRRD bilang utak ng paninira para pabagsakin ang gobyernong BBM. Ang pagsita ni Atty. Melvin Matibag kay Sara bilang bratinela o spoiled brat ay merong malalim na kahulugan. Ito ay nagsasabing hindi pwedeng mamuno si Sara na merong masamang pag-uugali. Si Atty. Melvin Matibag din ang nagsampa ng kasong disbarment laban kay Harry Roque. Si Harry Roque ang attack dog ng mga Duterte. Kung kaya nila
ay kaya din naman natin supot o sungaw lang ang mga takot sa mga Duterte. Ano yung sungaw? Di ko alam yun Ano yung sungaw mga tol? Hindi ako supot. Hindi ako sungaw. Again, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng sungaw. Pasensya na. Sa mga DDS na namulat at nakapag-isip-isip ng tama, ay malaya kayo na bumawi ng suporta sa pamilyang Duterte. Hindi naman masama ang bumalimbing kung ang piling mo ay nasa tama kang feelings at direksyon. At para sa mga dating solid Duterte na kabilang ngayon sa gobyernong PBBM na naghahangad pa din na pabagsakin si PBBM, ay magbago na kayo. Mukhang may mga naiwan pa talagang mga Duterte appointees or supporter sa gobyernong ito, mga tol. Suportahan ninyo ang Pangulong BBM o i-expose at hihiyain namin kayo, nanyo, Pexman yan, Demet Palag. O yan, binasa ko lang mga tol. Galit na si Palag no? Naniniwala ba kayo sa mga sinabi niya? Pax naman yon, di ba? Hindi yan matter of opinion. Nakita na po natin yan, napanood na po natin sa napakaraming mga pagkakataon. Si Arturo Las Cañas, ang daming mga interviews niyan na ibinahagi at merong ang isang press conference, umabot ng kulang-kulang 1 oras. Doon talagang inilatag ni Arturo Las Cañas yung kanyang mga nalalaman na talagang eye-to-eye contact sa mga nasa harapan niya. Ganon din naman si Edgar Matubato. Si Rowena Garma ay nagtestigo sa Quadcom hearing nung panahon na yon, kung saan itinuro niya ito pong si Rodrigo Duterte bilang ulo o utak ng tinatawag na Davao Death Squad o Davao Model. Ito po yung tinatawag na war on drugs sa City of Davao, na ang ginawa ni Rodrigo Duterte nung maging presidente ito ay in-apply sa national level. Kaya nagkaroon po ng war on drugs during Duterte administration na nagresulta sa libo-libong pagkakapatay sa mga kababayan po nating Pilipino. But unfortunately, halos hindi nabawasan ang illegal na droga. Ngayon, puntahan na po natin ang pinaka-aantay sa live stream natin. Ito na po, yung sulat ni Ramil Madriaga kay Pebbles Talaquera. To be honest with you, hindi ko pa ito nababasa. No? Ito, sinave ko lamang yung mga photograph ng sulat at pinatranscribe ko kay ChatGPT at saka ko pinost dito po sa ating page. Kasi ang hirap basahin, no? Anong tawag sa ganito? Anong tawag sa ganitong pagsulat? Yung dikit-dikit? Script writing ba ito? O kung ano man yung tawag, naglalapsang memory ko, medyo mahirap basahin. Maganda sulat ni Ramil Madriaga no? Pero ito po yung transcription ng sulat. April 25, 2026. Hindi po steno, no? Parang basta script, yung tinuturo sa mga bata na dikit-dikit. 'Di ba? Printed writing, script writing, ganun ba 'yon? Cursive. Hindi, yung cursive parang style 'yun No? Anyway, tuloy na tayo dito. Ma'am Pebbles Kunanan. Kumusta po kayo, Ma'am Pebbles? Dalangin ko po ang inyong kaligtasan at maayos na kalagayan sa araw-araw. Sobrang nalulungkot po ako nang hindi ko kayo nakita sa hearing noong April 14 sa Congress. Mabuti na lang po ay pinabasa sa akin ni Attorney Falcad at muna hihingi po ako para sa akin, kaya dumating po sa akin ang usapan natin na maging matapang at ipaglaban po ang katotohanan. Nasabi ko na din po ang katotohanan na natagpuan ko ang gustong ipasok sa Kongreso na isang land grabbing si Harry Roque na protektado siya ni Sara Duterte at pareho silang banyaga sa aking bayan dahil pareho silang nagsisilbi sa komunistang bansang China. Nabanggit po sa akin ng isang dumalaw sa akin na hinihingi ng isip Pilipinas ang tungkol sa mga pinatotohanan sa aking sinumpaang salaysay, tulad ng walang mall sa Lubao na merong bangko sa loob, 2 tseke na peke, at ang puntong sinabi ko na regalo ko kay Sara Duterte, ngunit hindi pala. Nagkamali po ako nang sinabi ko
na nasa loob ng bayan ng Lubao ang mall kung saan ako kumuha ng pera. Ang mall na tinutukoy ko, ito pala ay paglilinaw mga tol ha. Paglilinaw po ang ginagawa dito ni Ramil Madriaga. Anyway, wala kasing pagkakataon para magkaroon ng paglilinaw noong nakaraang April 14 kasi ang mga naging question ay clarificatory lamang. No? Pagka medyo proving na yung question katulad nito, nagtatanong na at nagpapaliwanag na rito si Ramil Madriaga, hindi na po pwede ito sa level ng Committee on Justice. Pero masasabi niyang muli ito kapag ka nagsimula na po ang impeachment trial at tumestigo ito pong si Ramil Madriaga laban kay Sara Duterte. Ituloy ko muna itong binabasa natin ha. Nagkamali po ako nang sinabi ko na nasa loob ng bayan ng Lubao ang mall kung saan ako kumuha ng pera. Ang mall na tinutukoy ko po ay ang Robinsons Star Mills sa San Fernando. Lubao exit San NLEX paggaling ng Manila. Natawag ko po naming tawaging Lubao exit ang lugar na iyon. Doon po kami dumadaan sa 2 beses ko pong pagpunta sa ISIP headquarter sa Lubao. Doon din po sa mall na iyon, namimili kami ng pang-ayuda. Hindi po ako gaanong pamilyar sa lugar, kaya tinawag ko na lang po ang Lubao dahil doon po kami nag-exit mula sa NLEX papuntang Lubao. Ang Robinsons Mall Star Malls or Mills lang po ang nag-iisang mall na alam ko sa lugar na iyon bukod sa SM na may layong 10 to 11 kilometro papuntang Lubao Town. Nasa loob po ng Star Mills Robinson ang bangko ng Robinsons Bank na ang pagkakaalam ko ay gustong bilhin ni FPRRD. Page 2. Ang cheque naman po ay ebidensya ko sa aking inilalahad tungkol sa destabilization plan ni FPRRD at ang plano nilang pagtatakip o para huwag mapalitan tungkol sa Pogo, land grabbing at sighting ng isang submarine at maraming PLA uniformed military personnel. Gusto po nila akong kasuhan ng economic sabotage at syndicated estafa na walang piyansa. Alam ko po na pag ipinakita ko po ang 2 cheque ay meron pong pag-aaresto o aaresto sa akin kaya ibinalik ko po ang cheque at kinuhanan ko na lang ng larawan. Hindi po sila nagtagumpay na ipakulong ako gamit ang 2 cheque. Ilang buwan lang po ang lumipas ay kinasuhan naman po nila ako ng kidnapping. Ganun pala yung nangyari ayon sa paglalahad ni Ramil Madriaga. Sinubukan siyang kasuhan ng economic sabotage at syndicated estafa pero hindi nagtagumpay kaya kinalaunan ng ikinaso sa kanya kidnapping at yun na yung nagtagumpay dahil nakakulong ngayon itong si Ramil Madriaga. Ba't wala yung page 3? Puntahan nga natin yung mismo, parang duda ako sa pagkakatranscribe ni ChatGPT. Puntahan na nga lang muna natin yung mismong post ni Pebbles Talakera. No? Sabi ko nga po kasi sa inyo mga tol, ngayon ko lang binasa yan. Pinatranscribe ko lang at ngayon ko lang mismo binasa. Kaya ulitin po natin, Tingnan natin kung tama, pero ang hirap nito. Ipagpaumanhin ninyo kung medyo mahirapan tayo sa pagbasa dahil dikit-dikit po ito. O cursive nga yata, cursive writing or script writing. Tama nga yata yung sinabi nung isang manonood natin kanina. Ma'am Pebbles Cunanan, date April 25, 2026. Kamusta po kayo, Ma'am Pebbles? Dalangin ko po ang inyong kaligtasan at maayos na kalagayan sa araw-araw. Sobrang nalungkot po ako nang hindi ko kayo nakita sa hearing noong April 14 sa Congress. Ito, maayos ang pagkakatagalog. Barok pala si ChatGPT mag-transcribe. Mabuti na lang po ay pinabasa sa akin ni Attorney Palad. Mali yung transcription. Attorney Palad ang nakalagay talaga dito. Binasa ko lang naman kasi kanina mga tol. Ito na, actual na letter na yung binabasa natin. Baka maligaw ko pa yung mga mambabasa natin Anyway, mabuti na lang po ay pinabasa sa akin ni Attorney Palad ang mensahe ninyo para sa akin. Kaya bumalik po sa akin ang usapan natin na maging matapang at ipaglaban ko ang katotohanan. Nasabi ko na din po ang katotohanan na matagal ko nang gustong ipaabot sa Kongreso na isang land grabber, nakalagay doon kanina sa ChatGPT, land grabbing
na isang land grabber, si Harry Roque, na protektado siya ni Sara Duterte at pareho silang traidor sa ating bayan dahil pareho silang nagsisilbi sa komunistang bansang China. Nabanggit po sa akin ng isang dumalaw sa akin na miyembro ng ISIP Pilipinas ang tungkol sa mga patutsada sa aking sinumpaang salaysay. Tulad ng walang mall sa Lubao na merong bangko sa loob, 2 tseke na peke at ang painting na sinabi ko na regalo ko kay Sara Duterte, ngunit hindi pala. Nagkamali po ako nang sinabi ko na nasa loob ng bayan ng Lubao ang mall kung saan ako kumuha ng pera. Ang mall na tinutukoy ko po ay ang Robinsons Star Mills sa San Fernando, Lubao Exit sa NLEX paggaling ng Manila. Nakagawian na po naming tawaging Lubao Exit ang lugar na iyon. Doon po kami dumadaan sa 2 beses kung pagpunta sa ISIP headquarter sa Lubao. Doon din po sa mall na iyon, namimili kami ng pang-ayuda. Hindi po ako gaanong pamilyar sa lugar, kaya tinawag ko na lang pong Lubao dahil doon po kami nag-exit mula sa NLEX papuntang Lubao. Ang Robinsons Mall, Star Mills lang po ang nag-iisang mall na alam ko sa lugar na iyon, bukod sa SM na may layo lamang na 10 hanggang 11 kilometro papuntang Lubao Town. Nasa loob po ng Star Mills Robinson ang bangko na Robinsons Bank na sa pagkakaalam ko ay gustong bilhin ni FPRRD. Yayamanin na Robinsons Bank, gustong bilhin, pero sa aking latest information mga tol, yung Robinsons Bank ay magme-merge sa BPI. Kasi the other day, gusto ko mag-open ng account. Maliit lang naman na halaga, 2,000 initial opening account eh. Sabi sa akin nung teller, naka-hold muna yung kanilang opening ng account dahil nga magme-merge daw po ang BPI at Robinsons Bank. Binili na po ng BPI ang Robinsons Bank. Ang cheque naman po ay ebidensya ko sa aking inilahad tungkol sa destabilization plan ni FPRRD. At ang plano nilang patahimikin ako para huwag magsalita tungkol sa pogo, land grabbing at sightings ng isang submarine at maraming PLA uniformed military personnel. Gusto po nila akong kasuhan ng economic sabotage at syndicated estafa na walang piyansa or no bail. Alam ko po na pag kapag ibinalik ko po ang cheque ay meron ng aaresto sa akin. Kaya ibinalik ko po ang cheque at kinuhanan ko na lamang ng larawan. Hindi po sila nagtagumpay na ipakulong ako gamit ang 2 cheque. Nahirapan na akong basahin. No? Gamit ang 2 cheque. Ilang buwan lamang po ang lumipas ay kinasuhan na po nila ako ng kidnapping. Panghuling pahina. Lahat ng ba't wala yung page 3? Ay, hindi na ilagay ni Pebbles Talakera. Yung page 3, sayang. Ano? Walang nakalagay na page 3 mga tol. Pasensya na ha. Nasa page 4 na kagad tayo. Lahat ng nasa salaysay ko dahil naniniwala po ako na merong magtetestigo para patunayan ang aking salaysay. Naniniwala din po ako na merong video recording na makukuha mula sa CCTV sa Department Education, Ombudsman at sa Timog Murato. At doon sa Timog Murato bilang hindi ko na maintindihan. Mga tol, nahirapan na ako, hindi ko na maintindihan. Security bilang lisensyadong security profession. Kailangan basahin mo pa yung mga susunod na salita para maunawaan ko yung isa. Bilang lisensyadong security professional at security practitioner, alam ko po na kayang mag-store or mag-retain ng data ng mga CCTV recording machines ng hanggang 5 years at 7 years naman sa usat
di ko na baka usat. Di ko na maintindihan. Ang iPhone 10 ko po na nasa korte ngayon ay naglalaman din ng mga larawang pag-uusap o chat na nagpapatunay na merong akong transport services noon December 20, 2022. Nakakulong po ako at mahigpit po na ipinagbabawal ang cellphone dito kaya hindi po ako makakuha ng karagdagang ebidensya. Sana po ay makita pa po tayong muli, Madam Pebbles, bago po ako mapatay. Nako. No? Ulitin ko po yung huling sinabi ni Ramil Madriaga. Sana po ay magkita pa po tayong muli, Madam Pebbles, bago po ako mapatay ng mga Duterte at ng kanilang mga tagasunod. O, sulat ni Ramil Madriaga, nakakulong sa Annex 2 BJMP. Diyan po sa Camp Bagong Diwa. O, signed Ramil Madriaga. Aba, mukhang talagang seryoso ang banta sa buhay ni Ramil Madriaga, mga tol, ha? Ito yung ang katotohanan kasi dito, mga tol, hindi naman po ito porket sinabi ni Ramil Madriaga ay gospel truth na. Pero since siya po yung nag-aakusa, siya yung magpapatunay. Kaya sana mabigyan ng pagkakataon yung mga binabanggit niyang ebidensya. Katulad po nung iPhone na nasa kustodiya ng korte according kay Ramil Madriaga. At when it comes naman doon sa CCTV, meron akong CCTV dito. Kung mapapansin niyo, pagka tumitingin ako sa taas, nakatingin ako sa CCTV. Monitor ko yung buong bahay namin, pati yung labas. Nakatutok ang 3 camera sa labas, bali 4. Tapos may camera ako sa loob ng bahay. Kaya eto, 15 days lamang yung tinatagal ng recording. Tapos nag-auto delete yan. Halimbawa, from April 1 to April 15, pagdating ng April 16, mawawala na yung April 1. Pagdating ng April 17, mawawala na yung April 2. Pero nasa SATA recording yan. Siguro yun yung ibig sabihin ni Ramil Madriaga doon. Yung hard disk. Kung ipo-forensic examine po yun, tama siya. Kahit taon ang lumipas, kayang makita sa pamamagitan ng mga programs para po i-reveal yung mga na-delete na mga video doon po sa hard drive. Kaya yon ang pinakamabisang kaparaanan kung totoong nagsasabi itong si Ramil Madriaga, ang mga ebidensya. Physical evidence na pwedeng gamitan ng forensic analysis. Kasi mere claim, testimonya, mahina po yan mga tol. Hindi ganyan kalakas yan. Pero kapag ginamitan na po yan ng forensic investigations, sabi nga ni Gas Abelgas, hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Kaya, ayan ang aabangan po natin sa mga susunod na pagkakataon. At sa puntong ito, puntahan naman natin yung isang bahagi ng press conference kanina, kasama dito si Attorney Melvin Matibag. Pero ito ay focus lang sa impeachment. Ito po ang mga naging pahayag ni Congressman Joel Chua. Pakinggan, panoorin, reaksyonan po natin, mga tol. Yan. Ay, mahina na naman internet ko. Bakit ayaw mag-load? Pasensya na, ha? Ayaw mag-load, Ulitin natin. Yan. Ulitin natin. Bumalik na naman doon. Okay na kanina. Nagkamali pa ako. Napindot ko pa. Naka-live tayo, mga tol, ha? Alleged assassination plot. First lady and from a hospital. Not in the White House. We can also ask him about the recent case regarding si Nectis and John. At this point, I'd like to ask